idea, kagaya po ng binasa ng ating kapatid na Gail kanina sa Mateo 20:2. Isa. Kanina ka lang po pamaligid. Sige po. Sabi po natin doon. Kita niyo na po. Piliin po ng Panginoon sa umagang ito. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay ito nga po. Yan. Ang title po nito, dito po sa aking Bible, meron pong title na nakalagay, The Authority of Jesus Question. Sa NASB naman po, sige, sa NASB naman po ay Jesus was parang challenge. At ngayon po, bago tayo patuloy, akin lang pong nire-recognize ng ating mga bisita. Si Ate Sofia. Parang lagi ko naririnig ng pangalan. Ate Sofia. Saka si Ate Patricia. Sa CH. Diba? Walang tutorial. Parang kayo ko ba sa gitara? Oo. Kaya po familiar din siya. Saka si Alay. Second na. Second Sunday. Wala pa si Micah. Kasi baka mayroon siyang pinagkakawala. Sige tayo po magpatuloy. Dito po sa ating passage ngayong araw ay meron po akong katanungan. Naranasan niyo na po ba na masita? Parang yung mga pamangkin meron dito madalas. Kung naranasan niyo na pong masita, naranasan niyo po ba ng pakiramdam na sinita kayo, pero pag nagpaliwanag kayo, mukhang hindi kayo mapapakinggan? Opo. Sino? Nakita ko yung pinapakinggan pa rin papaliwanag ako. May gusto kang sinita ka, di ba? Siyempre, hindi ka papayag na lalo na kung sa tingin mo, tama na yung ginagawa mo, kaya pinalipat ka. Kaya lang, sabi nga dito, karaniwan sa atin, mga Pilipino, sasagot ka pa. So, usually ka pa. Sige, balik tayo naman natin. Kawawa naman nung naninit eh. O kaya ikaw naman nung nagsita. Ay, tama ba? Kanina, ikaw ang nagsita. Ngayon, ikaw naman ang nanita. Tapos nung sumagot na nung sinita mo, parang nagsisi ka. Kasi nung sumagot siya, dire-diretso na. Parang ayaw na niyang tumigil at naisip mo na, sana hindi ko na lang siya sinita. Parang ayaw lang tumigil, dire-diretso na. So, ganyan po nung matutunghayan natin sa araw na to, nung sinita po ng mga elders ang ating Panginoong Jesus habang siya ay nag-preach. So, nakikita po natin dun ang tawag sa Tagalog, disrespect. So, ang ating sa verse 23 po, makikita natin dito, Jesus entered the temple courts while he was teaching. The chief priests and the elders of the people came to him. By what authority are you doing these things? They asked. And who gave you authority? He was teaching nasa temple court. So, sa Jerusalem po ito. Nung templo po doon, na may iba't ibang mga courts. Mayroong courts ng Gentiles, ng women. Basta iba-iba po siya. At meron pong dalawang malaking bahagi ito, yung inner and outer court. Nung outer courts po, doon po nung lahat pwedeng pumasok. Pero sa iba't ibang courts na sa loob, babae lang dito, lalaki lang dito, mga pari lang dito, merong punong sacerdote lang pwedeng pumasok. Ganun po doon. So, Jerusalem, parang sentro po siya ng pananampalataya ng panahon na yun. Doon po talaga nagpupunta para, hindi katulad ngayon, maraming mga
simbahan, di ba? Doon talaga nagpupuntahan ng mga tao para sumamba at mag-offering, ginawa ko natin kanina. Pero hindi anong dala nila, kagaya na sa atin. Dala nila mga hayop, mga iba't ibang mga produkto, mga harvest, gano'n. So, gano'n ang tagpo. Tapos nagtuturo ang Panginoong Jesus sa templo nang biglang sinita siya ng mga, sabi dito sa Bible ko, chief priests and the elders of the people. Lumapit sa kanya at sinita siya, anong siya yung nagtuturo? Di po ba napaka-laking disrespect na kunyari ako dito, biglang may sumita sa akin sa inyo rito. Anong otoridad mo na tumayo dyan at magsalita? Siyempre, sabihin ko naman wala. Kasi ito pong otoridad na ito ay hindi sa akin, kundi salita ng Panginoong Jesus po ang sasabihin ko sa araw na ito. Pero kung sinasabi ko na ay mula lang sa akin, wala po talagang authority yun. Pero ang authority po natin ngayon dito ay ang salita ng Lord. Kaya ito po ang ating pag-aaralan at ang salita rin po, ang scripture rin po, ang magpapaliwanag sa scripture. So, alamin po natin dito kung ano ang magiging tugon ng ating Panginoong Hesus sa pagsita na ginawa sa Kanya. Kagaya ba siya ng bata sa bandaron, nakamakaliha, gano'n? O matututunan natin mula sa pangyayaring ito, di po ba, nakikita po kasi natin dito na baptiyo po ng mga yung mga nagsita sa Kanya. At tayo rito ay para tayong mga ngayon, kasi nagkaroon ng, di ba, maraming tao, nagtuturo. So maraming na-witness, maraming marites sa Catholics. At ang tanong po, nawa po sa pagkatapos ng ating pag-aaral na ito ay tayo po ay hindi lumabas ng marites at Catholics lang, kundi mananampalataya ng Panginoong Jesus. So tayo po ay manalangin, paano po tayo mag-isa. Aming Ama, aming Diyos, tunay na dakila at ka po sa aming mga buhay. Salamat po sa awitan, sa offering, sa mga salita na nagulat sa iyo, na nagbibigay sa amin ng kalakasan at karunungan, na inaalay namin sa iyo bilang aming pagsamba, pasasalamat at pananampalataya sa iyo. Ngayon po sa mga oras na ito ay dumadalangin kami ng karunungan, kalakasan mula sa iyong banal na Espiritu na nasa amin. Tulungan niyo po kami nawa na unawain ang inyong mga salita at ang inyong pawang mensahe mula na ang maihayag sa oras na ito. Itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran at kayo po ang mahayag. Ang salita mo po ang kanilang marinig at maunawaan at maisabukan. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, Amen. So, ayun po, verse 23, nabasa po natin kanina na yun nga, may lumapit sa ating Panginoong Jesus, mga elders pa to, chief priest. So, sila ng authority sa lugar na yon. Punong pare, di ba, sa eskwelahan, presidente, pag nakita mo yung presidente, mapapayuko ka o mapapabati ka bigla. Kasi, authority yun eh. Dito, yun mga authority na yun, yun yung sumita kay Jesus. So, kung sa simpleng tao lang, ano pakiramdam mo, bigla kang sinita sa lugar na yun na nung kunyari sa school, sinita ka ng presidente o ng principal. Kahit na teacher lang sa loob ng classroom, may pag nasita ka, di ba ibang pakiramdam? So, ganun po ang natin, sitwasyon sa mga oras na ito. Sa verse 24 naman po, sa pagsita po sa kanya ng mga chief priests and Pharisees, ang po naging tugon ng Panginoong Jesus, may hamon po siya, may dare po siya. Sabi niya, I will also ask you one question. If you answer me, I will tell you by what authority I am doing these things. So, ganun po ang sagot niya. Hindi niya sinagot agad. Diretso nung tanong na nagtanong sa kanya, hindi siya agad sumagot, kundi may hamon siyang binigay. Sabi niya sa verse 25, John's baptism, where did it come from? Was it from heaven or for men? So ano po nangyari sa verse 26?
So, sa verse 25 pa rin, they discuss it among themselves. Sino yun? Yung mga nagtatanong, nag-discuss sila. If we say from heaven, he will ask, then why didn't you believe him? Galing para sa langit. Hindi po sila sumunod kay John. So, at least, hindi pwedeng sabihin from heaven. But if we say from men, natatakot sila, sabi sa talata, we are afraid of the people, for they all hold that John was a prophet. So, sa tanong ngayon, hindi nila malaman kung ano yung sasagot nila. Kasi kahit alin man sa dalawa, from heaven or from man, mukhang walang magandang hindi magiging maganda ng kalalagayan nila kapag sumagot sila. So, parang pakiramdam nila, parang na-trap sila, o parang gano'n. Hindi sila makasagot eh. Ngayon po, parang tayo po, titignan po natin yan. Para malaman po natin yan, ay kailangan tignan po natin yung konteksto kung ano mangyayari bago po ng type po nito. At bago po natin yung balikan, tinignan ko po sa Oxford Dictionary yung meaning ng authority. Sabi po doon, ang authority daw po ay the power or right to give orders. The power or right to give orders, make decisions, and enforce obedience. Yun ang authority. May mga similar words po yan. Power, jurisdiction, command, control, mastery, charge, dominance, rule, sovereignty, supremacy, and influence. Mga similar words po ng authority. So, sa pagbabalik tanaw po natin sa mga nangyari, makikita po natin kung sino ba ang ating Panginoong Hesus. Anong authority ba meron siya? At kanino ba nanggaling ito? So, balikan lang natin yung tayo masyado muna lumayo. Dito lang tayo sa verse 1 ng chapter 21, kung saan naroon ang ating passage. Sabi dito, verse 1 to 25. Verse 1 to 5. Jesus fulfilled what was happened through the prophets. So, yun po nung first point po natin. O truth na makikita po natin sa verse 1 to 5. Jesus fulfilled what was spoken through the prophet. Tinan po natin. Basahin po natin ang verse 1 to 5. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent two disciples, or dalawang disciples po nung pinadala niya, saying to them, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied. So, may donkey na nakatali, with her colt by her. So, may anak ng donkey. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, tell him that the Lord needs them and He will send them right away. So, utos po ng Panginoong Jesus yun na kunin ng donkey. Tingnan niyo po ng verse 4. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. At meron po ditong passage na kinuha sa Old Testament. Nung tinignan ko po ito po ay galing kay Zechariah 9:9. Sabi dito sa verse 5, say to the daughter of Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. So, sa mga talata po na ito, nakita natin na Jesus fulfilled what was spoken through the prophet. So, nung prophet po na ito ay around 400 to 500 BC. Nung sinulat niya po yung salita na yun. So, samantalang nung ginawa naman po ito na fulfill ng Panginoong Jesus, 2,000 years from now, di po ba? Kasi nagsimula po nung taon natin, nung kamamatayan niya, o pagkabuhay niya. So, mga ganun po katagal yung difference. Hindi pa man sinisilang ang Panginoong Jesus, 500 years or 400 years before siya ipanganak, sinabi na po ito at kanya po ito matupad nung pinanganak siya, 2,000 years ago.
2025. Ay, hindi pala kasi 30 years old na siya eh. So, bahala si Ate Kirk magaling sa mga. Huwag mo tayo doon. Second point, sa verses 9 to 11, nakikita po natin dyan that Jesus is the promise, is the Messiah of the Old Testament promise. So, alam na alam po yan ng mga SOD student. So, hindi na pa nahirapan mag-isip ng kasi iyan na talaga yan eh. Jesus is the Messiah of the Old Testament promise. Natatawa po sila kasi yung Matthew po, ang konteksto po ng aklat na ito ay ito po proclaim that Jesus is the Messiah of the Old Testament promise. Siya po nung pinangako sa Old Testament. Siya po nung pinangako. Si Jesus po yun. Tingnan po natin yung talata sa verse 9 to 11. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, Who is this? Tatanong, mga Marites. The crowds answered, This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. Sabi diyan, Hosanna. Ano po ba ibig sabihin ng Hosanna? Ito po ay expression of adoration, praise, and joy. So pag sinabi mong Hosanna, ikaw ay in-express mo nung adoration, pagsamba, pagpupuri, at kagalakan habang ikaw ay sinasabi mo yung Hosanna. Yun po ang meaning niya. Tapos sabi rito, Hosanna to the Son of David. Ano po ba ibig sabihin niya? Ang Son of David po, nung panahon po na yon sa mga Hudyo, yun po ay isang popular na title para sa coming Messiah. So pag tinawag po nilang Son of David ang ating Panginoong Jesus at sinabi po nila Hosanna, malinaw po na sinasabi nila na ito ang Messiah na pinangako. So kung titingnan po natin yung Jeremiah 23, 5-6, sabi po doon, The days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and do what just and right in the land. In these days, Judah will be saved, and Israel will live in safety. This is the name by which we will be called, the Lord our righteousness, a righteous Savior. So, tumutukoy po muli ito sa ating Panginoong Jesus. Ito po muli ay galing sa prophet bago pa siya pinanganak. So, dalawang propeta na po yun. Magkaiba, magkalayo yun nung kanina na nagsabi at si Zechariah at itong si Jeremiah. Ilang daan taon din ang pagitan nila. At ito naman kay Jeremiah, sinasabi naman niya na ang prophecy niya, mayroong when I will raise up for David a righteous branch. So galing sa lahi ni David, isang righteous branch. So, yun po, malinaw na pinapakita rito na Jesus is the Messiah of the Old Testament promise. Maging nga, nabanggit ko natin, sumulat ng libro na to, si Matthew, isa sa kanyang mga alagad, na dating tax collector, ito rin yung gusto niyang patunayan sa atin. Kaya kung titingnan niyo po yung Gospel books, Matthew, Luke, and John, si Mateo po ang may pinakamaraming quote na verses from the Old Testament. Dahil gusto niya pong patunayan sa atin na si Jesus na yung Messiah ng Old Testament promise. At tingnan po natin yung Matthew 12, 23 to 22. Matthew 12, 22 to 23. Sabi po dyan, Then they brought him a demon-possessed man who was blind and mute. And Jesus healed him so that he could both talk and see. So may blind man daw na deaf and mute na walang makaano nito walang makasaway. Kundi nung dumating lang si Jesus, siya lang nung nakapag-ano ito, dinala sa kanya para pagalingin. Tapos nung and Jesus healed him, sabi po sa verse 22 ng chapter 12. And sa verse 23, sabi nila, All the people were astonished and said,
could this be the son of David? So, ito po nangyari way before, bago po ng pangyayari na ito. Dahil tayo po ay nasa last week na. Kumbaga, nasa mahal na. Sunday po ito. Nung, kanina, di po ba, nung pumapasok niya sa Jerusalem, nung binasa natin. Yun po yung tinatawag natin ngayong Palm Sunday. So, kinabiyernesan, yun na po nung mamamatay ang Panginoong Jesus. Yun po nung sitwasyon o konteksto ng araw na ito. So sabi nila, sabi nila dito, could this be the son of David? Tapos sabi rin po sa Matthew 22, katabi lang pong chapter na ating chapter 21, 41 to 42, sabi rito, tinanong, when the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, tinanong po ng Pharisees. Si Panginoong Jesus naman po ang nagtanong sa mga Pharisees. Kung papansin niyo po ito, chapter 22, kasunod po ng verse natin. From chapter 21, sa verse po na pinag-aaralan natin, sumagot po ang Panginoong Jesus sa verse 28 ng chapter 21. Hanggang sa chapter 23, dire-diretso na po dyan ng Panginoong Jesus. Kung titignan niyo nga po ng chapter 23, 7 books, parang talagang din na natin po nila dyan ng tuloy-tuloy. Kaya sabi ko kanina, nung nanisilita nila, nung sumagot, parang gusto nila lang patayin ng Panginoong Jesus Nung ilang beses nilang pinagplanuhan, ilang beses nilang tinis, o gustong gumagawa sila ng tinatrap nila ng Panginoong Jesus na mahuli sa kanyang mga salita sa paying taxes to Caesar. Nangyari po yan. Tapos ng mga Sadducees, sa verse 22, marriage at the resurrection. Nagtanong ng mga Sadduceos sa kanya na hindi naman naniniwala sa resurrection, about resurrection. So, yung sumagot ng Panginoong Jesus, mga hindi sila makasagot. At ang nasa puso lang nila, dito nga sa chapter 21, verse 46, they looked for a way to arrest him, but they were afraid of the crowd because the people held that he was a prophet. Sabi rin po dito sa nung tinanong siya ng mga Sadducees, ang naging sagot po nila sa dulo, ang naging tugon po nila sa dulo ay, when the crowds heard this, they were astonished at his teaching. At ito naman sa wedding at the banquet na tinanong po natin sa atin kanina, wala pala dyan sa dulo. So, ganun po ng mga ganun po yung mga naging tugon nila sa naging resulta ng pagsita nila sa Panginoong Jesus nung sumagot na ng Panginoong Jesus. Di po ba ngayon, Palm Sunday na, Friday, papatay na siya. So, isa po yun sa mga kaya minadali na nila na mapatay. Sobrang galit nila sa Panginoong Jesus. Nakalagdag yun sa nila. Dahil inaas po sa kanila ang Panginoong Jesus na blasphemy. At dito nga sa paying taxes to Caesar, nakipagkuntsaba pa ng mga Pariseo sa mga Herodians. Yung magkaiba po sila ng pananampalataya. Pati ng mga Sadduceo, iba rin ng pananampalataya. Pero lahat sila nagsama-sama na. Ginamit po nila ng mga Herodians dito na sitahin Panginoong Jesus tungkol sa pagbabayad ng buwis. Parang ito, narinig niyo na po yun. Kung sino ba nakalagay dyan sa amin Panginoong Jesus? Kung si Caesar, bigay kay Caesar. Kasi po ng mga Herodians, ginamit nila kasi sila ng mga sa side ng Romans, sila po ng mga masugid na sumusunod sa mga Romans. Yung mga Pharisees, mga Hudyo yan Kahit pa paano, kontra yan sa Rome. Gusto nga nila ang labanan. Kaya naghintay sila ng Savior na magliligtas sa kanila mula sa Roma. Pero ngayon, maging yung mga kalaban na, nagsasanib-sanib na sila, gusto nilang patayin ng Panginoong Jesus. At yun nga po nangyari ng Friday, di ba? Yung mga ilang gabi lang, pinagkagulo na siya ni Judas, kakontsaba. Si Judas, isa sa mga disipulo, rin nila, kasama rin nila, para magawa nila yung gusto nila sa ating Panginoong Jesus. Patuloy po tayo sa verse
Pangatlong puntos po, Jesus has the power to give orders, make decisions, and enforce obedience. Jesus has the power to give orders, make decisions, and enforce orders. So yan po yung meaning ng authority kanina. Dinan po natin ng chapter 21, 12 to 13. Jesus entered the temple area and drove out all who were buying and selling there. So, may power siya na na to give orders, di ba? Pinagtutulungan niya yung mga yung enforce obedience, di ba? Sabi niya, ang templo na to ay bahay panalangin, sabi po dito. So, siya na nag-enforce. Samantalang nandoon ng mga elders at chief priests, wala silang ginagawa. Na sila yung authority doon, na sila yung sumisita sa Panginoong Jesus. Kundi ang Panginoong Jesus pa, nung gumawa na maliit lang ang tingin nila sa kanila, sinisita pa nga nila. At ano pang ginawa ng Panginoong Jesus yan? He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. So may mga money changers, ibig sabihin, mag-iba-ibang may iba-ibang currency. Di ba? May money changers o taga-barya lang. Di ba, yun, sabi ko nga, hindi katulad ngayon, maraming mga churches. Noon, isa lang templo na pinupuntahan nila. So, galing pa yun sa iba't ibang lugar. So, kung galing pa yun sa iba't ibang lugar, yung mga manhid, apakadaming tao noon na talagang pinupuntahan talaga yun. Kaya, grabe na lang yung imagine na lang kung gano'ng karaming tao yung tinuturuan ng Panginoong Jesus. O, di mo ganun siguro karami. Pero, ganun nila in-approach ng Panginoong Jesus. Talagang gusto nila siyang pabagsakin. O, pagmumahing masama sa harap ng mga tao, na ang tingin sa kanya ng mga tao ay isa siyang propeta. Yung mga tao na sila ng mga nasa templo, ng mga nag-aaral ng scripture, sila pa ng mga bulag para makita na si Jesus ay isang propeta. Di po ba napaka-awkward na makita? Sabi nga rin niya rito, verse 13, it is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Malinaw, nasa rin po ito, scripture. Pero sino po ang nagpatupad? Sino po nung may authority mag-enforce ng obedience sa mga tao? Sino po ang gumawa? Si Jesus. Hindi po nagawa ng mga nandoon, mga namamahala doon. Kasi, meron silang doon kumikita rin sila doon So, may iba pa silang, hindi lang talaga hindi lang sila namumuno para sa spiritual growth ng mga tao, hindi pinagkakitaan na rin nila. Verse 14, the blind and the lame came to him at the temple and he healed them. So, maging yung mga blind, bulag, sa kapilay, napagaling niya. So, may authority siya sa mga sa gantong sa katawan ng tao para gumaling, di po ba? Napagaling niya ng mga di po ba authority din yun? Sino po ba mga gumaling ka ba? Mga ginagawa ng mga ngayon, di po, ginagaya po siya, marami pong churches na gumagaya sa kanya na sabi nga si FJ yata, healing nga sila para mga ganun. Sabi po sa verse 15, ay sa po tayo, pang-apat na puntos. Yun na po pala yun, Jesus can heal the blind and the lame. So yun po yung mga miraculous healing, na yun po ay proof na He is from God. Tingnan po natin yung Acts chapter 2 verse 22. Sabi po dyan, kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga nakababalaghan, mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ang nalalaman ninyo. So, nung mga ginagawa niyang miraculo na yan, ay sign niya na He is from God. But nung mga sumisita sa Kanya, hindi nila kinikilala yun.
nagbubulag-bulagan sila. At sa verse 15 to 16, panglima, scriptures from the Old Testament applied to him. So, sabi po dyan, tinan po natin yung verse 15 to 16 ng chapter 21. But when the chief priests and the teachers of the law saw the wonderful things he did, and the children shouting in the temple area, Hosanna to the Son of David, they were indignant. Ano ba indignant, Ate Joy? Nagalit sila. So pinagsama-sama nung sa verse 1 hanggang mga ginawa ng Panginoong Hesus. Lahat daw yung nakita nung ginawa yun ng Panginoong Hesus sila ay nagalit. Do you hear what these children are saying? Sabi, so may ano talaga, may commotion talaga yan. Maraming tao po sa paligid, nakapaligid sa kanila. So maraming mga marites sa authorities ang nakikinig. Do you hear what these children are saying? They asked him. Yes, replied Jesus. Have you never heard? From the lips of children and infants, you have ordained praise. Ito po ay matatagpuan sa Psalm 8, verse 2. Naan po namin to na devotion po ito ng worship team. Ito po, nandito po yung word na majestic na in-apply po sa Panginoon Jesus, yung son ni David. So, nung panahon ni David, ang tagal na rin pong panahon yun, bago nung panahon na to. Pero yung mga sinulat niya, yung mga awit niya, ay tumutungkol sa ating Panginoong Jesus. So, ang point po natin ay scripture from the Old Testament applied to Him. Yun po ang ating Panginoong Jesus. Yung mga sinulat, mga propeta ay patungkol sa Kanya. At marami pa pong iba ng scriptures. Ito nga po ang gusto po, di po ba, ilang scripture na to na pinapakita ni Matthew dahil yun nga po ang gusto niyang patunayan sa atin na si Jesus, ng Messiah na hinihintay ng mga taong sumisit, ng mga Hudyo at ng mga leader pa nila yung nabubulag at hindi yun makita. Sa pang-anim po, Jesus has the power to curse or pass judgment. So, tingnan po natin yung verse 18 to 21. Jesus has the power to curse or pass judgment. Dito po ay, ano pong ginudge niya dito sa verse 18 to 21? Fig tree na nakita niya na nagugutom ang Panginoong Jesus, tapos nung He found nothing on it except leaves. Walang bunga yung fig tree. May you never bear fruit again. Immediately the tree withered. So sa iba pong kay Mark, kinabukasan pa natulot, pagbalik pa nila. Kay Matthew po, nakita niya agad na tuyo agad. Hindi ko alam kung sino sa mga alagad yung hindi nakikinig yung mga kasi magkaiba sila ng Pero parehas po na nangyari, natuyot ng fig tree. Siguro si Mark, nung pagbalik na lang sa kanapansin na natuyo. Kinabukasan na yan. Natuyo pa na rin. Sabi, po yan, sabi ni Matthew. Pero wala na po sila dyan. Pero ang katotohanan po ay nung fig tree ay natuyot. At when the disciples saw this, they were amazed. How did the fig tree wither so quickly? They asked. So malamang si Mark lang, yung ibang disciples nakita eh. Si Mark lang talaga nakaano siya, ibang focus niya yung mga tayo. So Jesus has the power to curse or pass judgment. Puno yun, pero sumunod sa kanya. Ay, na-curse niya, natuyot. From buhay na buhay, bigla na lang, na withered daw. At hindi lang yan. Tingnan po natin yung John 5, 22 to 23. Sabi po dyan, moreover, the Father judges no one, but has Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son. So, Jesus,
nasa kanya na ng judgment. So nagagawa niya ito at kaya niya, hindi lang nung puno ang kanyang pwedeng i-judge, hindi maging tayo, mga tao. That all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. So, pinagkaloob sabi sa verse 22, the Father judges no one but has entrusted all judgment to the Son. So, Jesus is the power to pass judgment. At saan galing yun? Sa Father, sabi po sa John 5:22. Ito po yung mga nangyari bago yung paninita ng mga Pharisees. At pansinin niyo po, binalikan lang natin sa chapter 21. Paano ba kung babalik pa tayo sa chapter 1 ng Matthew or sa Genesis pa? Sabi po, the Bible is the redemptive plan of God for the salvation of mankind. Mula sa Genesis hanggang sa Revelation, ang Bible po ay tumutukoy kay Jesus Christ. Sa Genesis pa lang po, kung mapapansin niyo doon, nung kay Isaac, nung inalay siya, nung dapat i-offer siya, tama po ba si Isaac? Anak ni Abraham. Iaalay siya, papatayin siya para hinihingi siya ng Lord na offering. Katulad ng nangyari sa Panginoong Jesus na siyang inalay, binakabayaran ng ating mga kasalanan. So, kung titingnan niyo po yan maging kay Noah, sa lahat po na yan ay ang Panginoong Jesus po, ang tawag po dyan ay foreshadow, sabi niya dyan. So, nandun po ng Panginoong Jesus. Pag sa creation pa lang, let us make them on our image. Sino po ang kausap ng Panginoong Jesus? Anong Diyos? Diyos Ama. So, patuloy po tayo. Malinaw na nakita po natin, napaka-obvious na saan ang galing yung authority at anong authority mayroon ang ating Panginoong Jesus. Pero, di ba nung tinanong siya, kaya nung tinanong siya ng mga hindi siya sumagot. Hindi sinagot ng diretsyo. Kasi, malinaw naman na kapag sumagot siya, hindi naman sila maniniwala sa dami na ng proof, sa dami na ng evidence, ng scriptures, ng mga tao, ng mga bata, ng mga propeta, mga miraculous sign na ginawa niya, maging yung fig tree nga, nag-submit sa authority ng Panginoong Jesus. And sing praise to Him ng mga bata, di ba? But still, mga bulag sila para makita yun. At yun nga, sinita pa nila ang Panginoong Jesus. At sa verse 27 ng ating talata, so they answered Jesus, we don't know. Yun na lang naging sagot niya. We don't know. Di po ba ganyan tayo pag ayaw natin sumagot? Di ko alam. Di po ba ganyan kadalasan? Alam mo naman pero alam mo pag sumagot ka, yari ka. Sabi mo na lang, hindi ko alam. O kaya pag sumagot ka, may pinapahanap. Sinabi mo alam mo, ikaw nung kukuha. So sabi mo na lang, pag parang escape mo para mapadali na lang. Sabi mo na lang, hindi ko alam. At ganun nga ang ginawa nila. At ang sagot ng Panginoong Jesus, neither will I tell you by what authority I am doing these things. Yun na lang po, sa kabila ang daming testimonies, daming proof, daming eyewitnesses at evidence, ay hindi nila nakita ng Messiah na nasa harapan nila. Kasi pag sinabi nilang from heaven, sabihin sa kanila, bakit di ka naniniwala kay John? At kung sabihin naman nila na sa people, natatakot naman sila kasi ng mga tao, naniniwala propeta ang ating Panginoong Jesus. Kaya gano'n na lang po naging sagot nila. Dahil sa kanilang unbelief. Blinded sila sa kabila ng napakaraming testimonies, daming katunayan, maging ng scriptures man na hawak-hawak nila
na expert daw sila, expert of the law, mga elders. Pero wala. Hindi nila nakikita yung Messiah of the Old Testament promise na yun na pala yung sinisita nila. At anong nangyari? Hindi sumagot ng Panginoong Jesus. Pero nagbigay siya ng parable. Ito po yung the parable of the two sons. Sabi niya doon, verse 28, what do you think? So pinag-isip sila. Yung mga kausap niya, marami mga nakikinig na, mga nakikinig sa kanila. Sabi niya rito, there was a man who had two sons who went to the first and said, Son, naguto siya, go and work today in the vineyard. I will not, he answered. But later he changed his mind and went. Bago ng isip at pumunta. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, I will serve, but he did not go. Which of the two did what his father wanted? Sino po? Ang sagot, the first, yung tumangkin pero sumunod. Hindi yung umuo pero hindi naman sumunod. So maraming ganyan, sa mga kabataan, oo ng oo pero hindi naman ginagawa. Pag tinanong mo, opo, tita. Ay, ano yata? Tapos, ito, tuloy po natin. Sa verse 31. Which of the two did what his father wanted? The first, they answered. Jesus said to them, I tell you the truth, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. Di po ba? Nung nagsulat po nito ay isang tax collectors. Si Levi. Levi po ang pangalan niya bago siya maging Matthew. Nung sumunod siya sa Panginoong Jesus, Matthew na siya. Ayaw na niya ng Levi kasi ano po siya nun maturity na siya. Para sa hindi. Noon po kasi bago siya maging maturity kumikikpak siya sa mga, napakasama po ng tingin ng mga Hudyo sa mga maninili ng pulis. Pero sabi ng Panginoong Jesus, mauuna pa. At totoo, ang nangyari, ito nga siya na mismo ang susulat. At maging mga prostitute na, mauna pa sa mga elders, sa mga inaakala natin sila yung malapit sa langit. Di ba? Sila ng mga pari, sila ng mga punong pari ng Panginoong Jesus. Noong panahon ng Panginoong Jesus, pero mauuna pa sa kanila ng mga tax collectors at ng mga prostitute. Eh di po ba si Magdalene, Mary Magdalene, isa po siyang prostitute. Pero sabi ng Panginoong Jesus, totoo nga, na nauna pa. Kasi andun na sila nung sa mga panahon na to, kasama na sila ng Panginoong Jesus. Alagad na si Matthew, alagad na rin kasama na rin si Mary Magdalene. At tunayan, sa resurrection, nandun siya nababanggit siya doon. So nauna pa nga sa kanila. Samantalang yung mga punong pare yung panahon na yun, kung ano pa rin yung ginagawa nila para yung mga tao ay hindi maniwala na ang Panginoong Jesus ay siya ang Messiah, na siya ay Diyos, na siya ay nabuhay na magbuli. Maging yung mga kawal na nakabantay doon sa ay binawalan nila na sabihin ng totoo na kung ano nangyari yung gabi na yun, na biglang nabuksan yung libingan. So, ganun po sila. At ito nga sabi ng Panginoong Jesus, mauuna pa yung mga masasama, yung mga tinitingnan ng tao na masasama. Kagaya nung sa parabola, mauuna pa yung hindi sumunod ng una, pero nagbago ng isip. For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collectors and the prostitute did. And after you saw this, you did not repent and believe him. So, sa nakita pa lang natin, ang konti pa lang nun, hindi nila pinaniwalaan. Sabi ko kung babalikan natin from John. Maging sa simula ng Matthew pa lang, sa chapter 1 pa lang ng Matthew, a record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Sa simula pa lang, first chapter pa lang, kinokonek na ni Matthew na si Jesus ay galing sa lahi ni David, kung saan manggagaling ng Messiah. Pero, ganun pa man, sabi ng Panginoong Jesus, and even after you saw this, you did not repent.
Maging yung mga bata nga, yung mga ordinaryong tao, kinikilala na siya na siyang propeta. Pero sila, bilang propeta, he is the son of David, so Messiah. Hindi pa rin sila nanampalataya. So ano po ba yung ano dito? Ano po ba yung ibig sabihin ng repent? So ito po. Sabi rito, John came to you to show you the way of righteousness. Makikita po natin yun sa Mateo, sa chapter 3. Si Juan, kilala niyo po ba si John the Baptist? John the Baptist, pamilya po kayo? Hindi ko na siguro babasahin, pero nasa chapter 3 po yan. Ito pala. Basahin ko na. Chapter 3. Nang mga panahon iyon, dumating si Juan tagapagbautismo sa ilang ng Judea at sinimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinabi, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Sa English, sabi, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, repent, ano ibig sabihin ng repent? Sa Greek word po, yung pinagmula ng word na yan, ang ibig sabihin po niya ay metanoia. Ibig sabihin po ng meta ay change, at yung noia naman po ay mind. So, kung pagsamahin po natin, change of mind. Di po ba nung Facebook meta na ano niya? Change, ano na siya? Change na siya, meta na. So, ang sabihin po ng repentance, nung, sa Greek word ay to change one's mindset, magbago ng isip. Sa Old Testament naman po, sa Hebrew word naman po, pinanggalingan po nito ay shuv, S-H-U-V, to turn and go different direction, or to turn or to go back. So turning away from sin and turning back to God. Yun po yung mga meaning ng repentance. Yung pagsisisi, yung paghihingi ng tawad ay produkto po yan ng pag-change of mind mo. Ng pagsisisi, when nag-change ka na ng isip mo, magsisisi ka na. Dahil alam mo mali natin yung ginagawa, tatalikuran mo ng kasalanan mo, papalitan mo na at titingin ka na sa Diyos. So doon po, produkto po ng repentance, ng pag-change of mind, no? Pagsisisi at paghingi ng tawad. Yun, sabi ng Panginoong Jesus nga, mauuna pa ng mga tax collectors at prostitute. Dahil sila ay nanampalataya. Tapos, sabi po sa pinaliwanag po ng Panginoong Jesus sa scripture na enough na po ng scripture, enough na ng evidence para patunayan na parang tao ay manampalataya sa Diyos. Tingnan po natin yung Luke 16:19-31. Ito po yung tungkol kay sa mayaman at kay Lazarus, yung pulubi na naghihintay lang siya ng mga laglag ng umo, gutom na gutom siya. Yung mayaman na sarap ng kain, nagbilaukan at namatay. At napunta napunta siya dun sa Haris na ba siya? O sa shore. Basta gano'n, napunta siya doon. At nung si Lazarus, nanalangin siya na, yung mayaman na namatay, ay nanalangin siya na kahit lang daw, idawpit yung dulo ng daliri sa dila para medyo maginhawaan siya. At ang gusto niya ay bumalik siya para sabihan ng mga ng mag-anak niya. Kasi ganun pala ang nangyayari kapag namatay ka nang walang pananampalataya. Pero anong sabi doon? Kahit na kahit na bumalik ng isang patay, ay hindi maniniwala. Sapat na ang salita ng Diyos. Ito pong binabasa natin para patunayan na may Diyos na totoo ng mga sinasabi
dito. Hindi na po kailangan may isa pang mamatay na na bumalik para sa Biblia. Kasi kahit gawin man yon, hindi rin sila maniniwala. E gano'n na nga nangyari, di po ba, sa ating Panginoong Jesus? Bumalik siya from kamatayan, bumalik siya na pwede magbuli. Naniwala po ba ang lahat ng tao? Hindi po ba hindi rin? Ngayon po, ang tanong, how about you? Kini-question niyo pa rin po ba ang authority ng Panginoong Jesus? Sabi po sa Matthew 28:18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay niya sa akin. Go and make disciples. Yung pa nung passage na yun. Nasa kanya na po ang lahat ng otoridad. Binigay sa kanya ng Diyos. Kini-question niya pa po ba siya? Ano po yung response niyo sa message na to? Yung scripture, prophets, mga eyewitness, testimonies, maging mga bata, maging yung nature, at maging yung mga karamdaman, sinisigaw na si Jesus is the Messiah of the Old Testament promise, the Savior of mankind, mula sa tiyak na kapahamakan. Ano po magiging yung response ninyo? Personal po. Nagaya po ba kayo ng mga chief priests, mga elders? Or mag-repent po kayo, magbabago po kayo ng isip, at tatalikdan nyo na ang maling pananampalataya, tatalikuran ng kasalanan at haharap sa Panginoong Jesus. Sabi po sa kanyang mga talata, the truth will set you free. Sabi po ng Panginoong Jesus, at John, repent and believe. Believe that Jesus is the Lord and your personal Savior. Sabi po sa John 14:6, He is the only way He is the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father except through Him. Wala na po ibang daan, siya lang. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish and have eternal life. At sabi po sa John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death. Tayo po manalangin. Aming Amang Diyos, tunay nga po na wala na pong iba na patunayan pa na kailangan nyo pang ipakita sa mga tao na patunayan na kayo po ang Savior na hinihintay nung unang panahon pa sa Old Testament pa ay inihahayagan na hanggang sa ngayon. Kahit mayroong tao na galing sa kamatayan upang na mabuhay, upang parating ito sa mga tao, ay wala pa rin makikinig. Dahil nagawa niyo na po yun. At napatunayan niyo na po yun. Kayo po yung namatay at muling nabuhay. Ngunit wala pa rin po, hindi pa rin po lahat ng tayo sumasampalataya sa inyo. Totoo nga po ang sabi niyo sa inyong talata, many are called but few are chosen. Kami po ay mga walang kakayahan, kami po yung namapatay sa aming pananampalataya, sa aming espiritu, dahil sa aming kasalanan. Subalit sa pag-ibig mo, pinagkaloob mo ng Panginoong Jesus at pinadala ito sa lupa upang abutin kami, upang paalam sa amin ang mabuting balita, ang gospel, ang ebanghelyo, na magliligtas sa amin mula sa tiyak ng kapahamakan. Ang tanging na lang po namin gagawin ay mag-submit at isurrender ang aming sarili sa inyo. Sumunod sa inyong mga utos. Mag-repent, talikuran ng kasalanan, magbago ang isip at manampalataya na ikaw lamang ang Diyos na magbibigay sa amin ng kaligtasan. Ang tanging daan para sa Ama at wala nang iba. Kung aming sa dalangin, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen.